Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Hindi may kakailang ang bansang Espanya ay isa sa mga binibisitang bansa sa buong mundo. Namumukod tangi kasi ito dahil na din sa mga nagkagandahan itong mga tourist spots at mga nakamamahang struktura na tila dadalhin ka sa sinaunang panahon. Ang mga nakamamahang istruktura sa bansa na kanilang ipinagmamalaki na ang ilan sa mga ito ay nasa daang siglo na ang tanda. Kaya din naman ilan sa mga magagandang lugar pasyalan sa ating bansang Pilipinas ay dinarayo dahil na din sa mga disenyo ng ating mga gusali na may malaking impluensya mula sa mga Espanyol na sumakop sa atin nang nasa mahigit 300 taon. Nag-iwan sila hindi na lamang ng mayamang kultura at tradisyon kundi maging mga gusali at strukturang pang world class ang ganda. Kilalang bansang ito hindi na lamang dahil sa pagkain at sa mga tao, kundi dahil sa mga naggagandahan nilang gusali at komunidad na umaakit ng maraming mga turista. Subalit sa mga nagpaplano ngayon ng pagbisita sa nasabing bansa, may paalala ang mga eksperto na dapat ay magdalawang isip ang sino mang nais itong bisitahin dahil sa kasalukuyang nagaganap sa bansang Espanya. Ang tourist-friendly kasi na bansang ito sa kasalukuyan ay tila galit sa mga turista at ayaw nilang may ibang tao o dayuhan na namumuhay sa Espanya maliban na lamang sa mga Espanyol. Ano nga bang nangyayari sa bansang Espanya ngayon? Bakit tila napakalaki ng galit ng mga Espanyol sa mga turista at gusto nilang palayasin ang mga ito? Damay din ba ang ating mga kababayan sa mga nais nilang palayasin sa kanilang bansa? Halina't alamin natin ang katotohanan. Nakahimlay sa pagitan ng Mediterranean at mga kabundukan ay ang Barcelona. Ang pagbabakasyon sa bansang Espanya ay hindi magiging kumpleto kung hindi bibisitahin ang naturang syudad. Pero bago mo bisitahin ang naturang syudad at magliwaliw sa lugar, dapat na mag-ingat dito sa isang bagay sa kasalukuyan. Yun ay ang iwasan ang mga lokal na residente ng syudad. Noong mga nakaraang linggo ay nagulat ang maraming turista sa syudad habang ine-enjoy kasi nila ang kanilang pagkain at nakaupo ay bigla na lamang silang tinira ng mga water guns. Ang mga ito ay grupo ng mga lokal na nagpoprotesta at kilalang anti-tourist protesters. Nagmarcha sila sa kabuuan ng syudad at pinuntiryan nila ang mga lugar kung saan marami ang mga turista habang sumisigaw at hawak ang kanilang mga water guns. Nagkakaisa sila sa isang layunin at yun ay ang palayasin ng mga turista sa kanilang bansa. We come here to demonstrate against mass touristification here in Barcelona. The last years, the city has turned completely for tourists, and what we want is a city for citizens and not in service of tourists. Restoration and hotels is the group that makes really big money, but all the people are in a very poor situation and they don't have enough money to live. That's a problem. Noong taong 2023, ang Barcelona ay nagkaroon ng nasa mahigit kumulang 26 na milyong mga turista na nakalikha ng nasa mahigit 13 bilyong dolyar na kita ng gobyerno. Kaya naman malaking bahagi ng ekonomiya ng Espanya ay nakadepende sa turismo. Subalit kapalit naman ito ay ang malaking pagkaabala sa mismong mga mamamayan ng Espanya. Nalimitahan ang kanilang kilos at halos wala na silang magamit bilang mga mamamayan ng isang bansa. Ang mga pangkaraniwang galaw ng mga Espanyol ay naging malaking pasanin para sa kanila, gaya na lamang ng sobrang pagtaas ng singil sa mga bahay at iba pang uri ng matutuluyan. At ang nagiging kita ng gobyerno mula sa turismo ay hindi nararamdaman ng mga residente ng mismong bansa. Hindi na lamang din ang mga residente ng Barcelona ang nagngingit-ngit at nagagalit sa mga turista dahil noong nakarang Abril lamang, ang mga lokal naman ng residente. Ang mga lokal na residente naman ng Canary Island ang lumabas at nagsisisigaw sa mga kalsada ng naturang isla at nananawagan sa gobyerno na paalisin ang mga turista sa kanilang lugar.
Ayon sa mga residente, ang mga turista sa isla ay mas nakikinabang pa sa kanilang isla kaysa sa kanila na mismong residente ng isla. Ang ilan sa kanila ay sinasabing hindi naman talaga sila galit sa mga turista, kundi nagagalit sila dahil tila mas binibigyang prioridad ng lokal na gobyerno ang mga dayuhan kaysa sa kanila. Nais nila ng mas mataas na benepisyo at pakinabang bilang mga legal na mamamayan ng isla kaysa sa mga dayuhan. Nagiging mas malala pa ang nangyayari ngayong kaguluhan sa Espanya at sa katunayan ng layunin na ito ng mga mamamayan ng Spain na palayasin ng mga turista sa kanilang bansa ay nagkaroon na rin ng malaking epekto sa iba't ibang panig ng mundo at gagawin din ng mga residente ng bawat bansa ang lahat mabawasan lamang ang mga turista sa kanilang bansa. Sa Milan, nakaban ngayon ang ice cream on street at pizza nang mula alas 12 ng madaling araw. Pinagbabayad naman ng Venice ng €5 ang bawat dayuhang nais pumasok sa kanilang lugar. Hindi naman pumapayag ngayon ang Amsterdam na magpagawa pa ng mga bagong hotel sa kanilang bansa. Ibinalik din ng bansang Iceland ang kanilang tourism taxes ngayong taong 2024 at naniningil naman ng entry fee ang Japan sa bawat hikers na aakyat sa Mount Fuji. Malinaw ito na hindi dapat basta na lamang hayaan na dumami ang mga turista sa isang bansa. Totoo naman na napakalaki ng ginagampanan ng turismo sa ekonomiya ng kahit anong bansa. Subalit hindi dapat nagiging sapat na dahilan ng kitang nagmumula dito kung kalagayan naman ng mismong mga mamamayan ng bansa ang napapabayaan at nakakaligtaan. Tandaan din na ang kitang nagmumula sa turismo ng isang bansa ay dapat ding gamitin para sa ikauunlad ng bawat mamamayan ng bansa, hindi para lamang sa mga nanunungkulan sa gobyerno na sila lamang ang tumatamasa sa laping dapat sana ay mararamdaman din ng bawat legal na residente ng isang bansa. Hindi gaanong apektado ang mga Pinoy na nasa Espanya ngayon dahil karamihan sa ating mga kababayan ay mga migrant workers o OFW. May tuturing man silang dayuhan, hindi pa din maikakaila na hindi na lamang sila basta mga turistang nagpapakasarap at nagpapakasasa sa mga masarap na pagkain at magagandang pasyalan sa Espanya, kundi malaki din ang pakinabang sa kanila ng gobyerno ng Spain dahil sa kanilang tapat at masipag na paninilbihan sa kanilang bansa. Kaunting trivia, alam mo ba na maaari tayong maging Spanish citizen sa loob lamang ng 2 taong paninirahan sa bansang Espanya? Ang mga Pinoy na nag-migrate sa Spain ay maaaring magkaroon ng dual citizenship. Ito ay ayon na rin sa basbas ng Republic Act 9225. Ang mga government documents at ID tulad ng driver's license ay maaaring ibigay ng gobyerno ng Espanya sa isang Pinoy sa pamamagitan lamang ng pag-convert ng Philippine document sa Spanish. Marami ding mga bilateral agreements at kasunduan ang ginawa sa pagitan ng Espanya at ng Pilipinas mula pa noong unang panahon. Tulad na lamang ng Treaty on Civil Rights and Consular Powers noong 1948, Treaty on the Validity of Academic Degrees and the Exercise of Professions noong 1949, Agreement on Cultural, Sports and Educational Cooperation noong 2007, Treaty on the Transfer of Convicted Persons noong 2007 at ang Agreement on Cooperation in the Fight Against Transnational Crime noong 2015. Ang mga kasunduang ito ay nagbibigay ng kaliwanagan sa ating mga Pilipino na ang bansang Espanya na minsang nang alipin at nang alipusta sa atin ay nakakatuwang nasa panig pala natin. Formal tayong nagkaroon ng relasyong diplomatiko sa Espanya noong 27 ng Setyembre 1947 at mas lalo pa itong napagtibay noong 3 ng Pebrero 2003 nang lagdaan ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo ang Republic Act 9187 na nagdedeklara na sa bawat ika-30 ng Hunyo taon-taon ay ipagdiriwang ng ating bansa ang Philippine-Spanish Friendship Day. Kung nais niyong makita ang kumpletong listahan ng bilateral agreements at treaty sa pagitan ng Spain at Pilipinas ay maaari niyo itong basahin sa Philippine Treaties online website.